Mga kakaibang batas, sa bansang North Korea. Pero bago tayo magpatuloy ay i-like mo na ang ating video, mag-subscribe, pindutin mo na rin syempre yung notification bell, at piliin mo yung all, para palagi ka updated, sa ating mga latest videos. Ang bansang North Korea, o Democratic People's Republic of Korea, ay isang bansa na matatagpuan, sa Silangang Asya. Ang bansang ito, ang isa sa pinakamahigpit, at pinaka-istriktong bansa, sa buong mundo. Kaya sa video na ito, ay malalaman natin, ang ilan sa mga weird, at kakaibang batas, sa bansang North Korea. International Call. Ang pakikipag-usap sa cellphone kahit na kanino, at mas lalo na sa labas ng North Korea, ay mahigpit na ipinagbabawal, ng kanilang gobyerno. Ang sino man na mahuhuli, at lumabag dito, ay mapaparusahan, ng kamatayan. Noong 2007, ay may isang lalaki ang binaril, at pinatay ng kanilang gobyerno, dahil nahuli ito sa isang stadium, na may kausap sa cellphone, na mula, sa ibang bansa. Noong panahon naman ng execution, maraming tao ang nagpanik, at ang ilan sa kanila ay namatay, dahil sa samped. Ang masakit at nakakalungkot pa, sa pangyayaring ito, ay hindi niako ng kanilang gobyerno, ang mga responsibilidad ng mga nasawi, at kahit, ang kanilang mga pamilya. Mayroon sila na sariling rules, sa basketball. Ang larong basketball, ang isa sa pinakasikat na sports, sa buong mundo. Halos lahat ng bansa sa mundo, na naglalaro ng basketball, international man o local, ay may isang rules lang sa basketball, at kung may binago man, ay sa pag-adjust lamang ng oras, at ilang mga violations. Pero kung sa bansang North Korea tayo pupunta, at maglalaro ng basketball, ay medyo magulo, at maninabago tayo dito. Sa North Korea kasi, ay kakaiba ang rules at violations, ng basketball dito. Kapag kasi nakashoot ka sa 3-point line, ay 4 points ang equivalent nito, kung ang bola ay hindi tumama, sa gilid ng ring. Ang lahat naman ng dunks, ay 3 points, ang equivalent. Bawat free throws naman, na hindi mo mapapasok, ay ibabawas, sa total points mo. Kapag nasa huling 3 segundo na kayo ng laro, ang lahat ng mga tera mo, o anumang field goal na ginawa mo, na papasok sa ring, ay 8 puntos, ang katumbas. At ang pinakakakaiba pa dito, ang mga laro ay maaaring magtapos, sa isang tie, o tabla. Mga turista. Mahigpit na ipinagbabawal, at hindi pinapayagan, ng North Korean government, ang malayang pamamasyal, ng mga turista, sa kanilang bansa. Pinapayagan lang ng mga awtoridad, ang turista dito, kung ito ay mga grupong inorganisa, ng mga opisyal ng North Korea, o may approved, ng kanilang travel agencies. Ang sino man na pupunta, o papasyal sa kanilang bansa, ay hindi malayang gumala mag-isa, dahil doon, bawat kilos at galaw mo, ay may kasama ka, na mga bantay. Lahat kasi ng mga turista, na pumapasyal sa kanilang bansa, ay kontrolado ng gobyerno, ang kanilang bawat kilos. Kahit nga ang iyong cellphone at computer, ay hindi mo pwede dalhin, sa pagpasok ng North Korea, dahil kukumpiskahin din nila ito, bago ka makakapasok, sa kanilang bansa. Ibabalik lang nila ito, kung ikaw ay lalabas na, ng kanilang bansa. Gusto kasi ipaalam sa'yo, ng North Korean government, na wala kang karapatan, at kalayaan doon. Sarcasm. Mahigpit na ipinagbabawal, sa bansang North Korea, ang pagiging sarkastiko, lalo na upang manginsulto sa isang tao, leader, o sa mga partido. Kabilang sa pagiging sarkastiko, ay ang iyong paraan ng pagbibiro, at ang lahat ng paggamit mo ng mga salita, na ang ibig sabihin, ay kabaligtaran, ng kung ano talaga, ang gusto mong sabihin. Kung ikaw ay makikita, o mahuhuli na ginagawa ito, ikaw ay agad na ire-report sa pamahalaan, at mapaparusahan ka. Halimbawa na nga lang dito, ay ang Sony Studio sa Amerika, na gumawa ng movie na patungkol, kay Kim Jong-un. Nung nakita at napanood ito, ni Kim Jong-un, ay hindi niya ito nagustuhan, at siya ay nagalit, dahil ito umano, ay sarkastiko. Kaya naman dahil sa pagkadismaya, siya ay nagbanta, nagagawa siya ng terror attack, at hinapa ang Sony, para lang pigilan ang pagkalat, ng naturang palabas. Lahat ay kailangan mag-display ng picture, ng kanilang leader, sa bawat bahay. Sa bansang North Korea, ay may batas na nag-uutos,
para sa mga North Korean citizens na maglagay ng larawan ng kanilang leader sa kanilang mga bahay. Nakasaad pa sa kanilang batas na ito na kailangan ay panatilihing malinis ang larawan at ilagay ito sa isang pader kung saan walang ibang litrato ang nakasabit dito. Upang masiguro ng kanilang pamahalaan na sumusunod ang mga tao sa batas, ay pumapasok sa bawat bahay ang mga pulis upang i-check ang larawan. Kung makikita nilang marumi at may hindi magandang nangyari sa mga larawan, ay paparusahan ka ng kanilang gobyerno at posible ka pang hatulan ng death penalty. Noong 2007 nga, ay may isang ama ang mas piniling iligtas ang larawan ng Supreme Leader kaysa sa kanyang sariling anak nang magkaroon ng flash flood sa kanilang lugar. Your crime. Kung ikaw ay nagkasala sa kanilang batas, ay hindi lang ikaw ang mapaparusahan at makukulong, kundi ang buong pamilya mo o hanggang sa pangatlong henerasyon ng inyong pamilya. Sa bansang North Korea kasi, ay may batas sila na tinatawag na 3-generation punishment, na kung sino man sa isang pamilya ang magkakasala sa batas, ay damay na makukulong, pati ang buong angkan nito, at posible pang mamatay, dahil sa kasalanan na hindi naman nila ginawa. Talaga nga naman na napakahigpit, at hindi na makatao ang kanilang batas na ito. Blue jeans. Ang blue jeans ay paboritong kasuotan, mapababae man o lalaki. Pero dahil sa ayaw ni Kim Jong-un sa mga bansa sa kanluran, lalo na ang Amerika, ang blue jeans ay ban sa North Korea. Simbolo daw kasi ito ng Western Capitalist Corrupt Society at American Imperialism bilang kanilang kaaway. Ang blue jeans ay mahigpit na ipinagbabawal ng pamahalaan ng North Korea na suotin ng kanilang mga mamamayan at kahit ng mga turista na pumupunta sa kanilang bansa. Pero may mga black market na nagtitinda nito, at kung ikaw ay nakabili, dapat ay sa bahay mo lang ito suotin, dahil kapag ikaw ay nahuli, ay mapaparusahan ka. Ang inirerekomenda lang na kulay ng jeans na dapat suotin ay kulay itim. Foreign movies. Sa North Korea, ay ilegal at mahigpit na ipinagbabawal ng kanilang batas ang panonood at pagbebenta, lalo na ang mga foreign movies. Kahit nga ang pakikinig lang ng mga musika at panonood ng mga balita mula sa ibang bansa ay mahigpit din na ipinagbabawal. 3 stations lang ang pwede panoorin ng mga North Korean citizens doon, at ito ay puro mga propaganda at kontrolado pa ng kanilang gobyerno. Labag din sa kanilang batas ang pagdadala ng mga bagay na relihiyoso, pornographic, at pampolitika, lalo na kung nagmula sa Amerika. At kung hindi ka susunod, ay execution ang maaari na magiging parusa mo. Kung sa bansang India nang galing, ay pagkakakulong naman ang kaparusahan. Kaya naman ang mga tao dito ay sarado at walang nalalaman na ibang bagay-bagay patungkol sa mga nangyayari sa ating mundo, dahil pati internet ay wala sila. Haircut. Noong 2013, nagdesisyon si Kim Jong-un na mag-limit ng hairstyles sa mga tao. Kaya naman dahil dito, ay 28 lang lahat ng hairstyles ang pinayagan ng kanilang gobyerno, at dapat na sundin ang mga ito. 18 hairstyles ang pwede pagpilian ng mga babae. 10 hairstyles naman para sa mga lalaki, at dapat na panatilihin ito sa pagitan ng 1 to 5 centimeters ang haba, at recommended na magpagupit sila kada 15 days. Mahigpit naman na ipinagbabawal ang spiked hairstyles dahil sa tingin ng kanilang gobyerno na ito ay mapanghimagsik. Pero mismong si Kim Jong-un ay hindi sumunod sa batas na ito. Nagpasya kasi siya na wag isama ang kanyang sariling hairstyle dahil gusto niya ito panatilihin na kakaiba. Bible. Ang pagkakaroon ng Biblia o pananampalataya sa ibang relihiyon ay ilegal at ban sa kanilang bansa. Mahigpit na ipinagbabawal ng kanilang gobyerno ang pagtitipon upang magsamba o magsabi sa iba ng tungkol kay Jesus. Kung mahuhuli naman na may dalang Biblia, kumakanta ng isang hymn, pagbabasa ng Biblia, at pagdarasal, ay maaari ka ipadala sa labor camp at magtrabaho ng hanggang 15 years. Kapag magbabasa daw kasi ng Biblia, ang mga tao ay maiisip nila na kinukopya lang ni Kim Jong-un ang Biblia,
dahil nga ang pananaw niya, sa kanyang sarili, na siya ay Panginoon. Mayroon nga na ilang mga insidente, ang nangyari, kung saan ang mga Kristiyano doon, ay inaresto at pinatay, dahil sa pagmamay-ari, at pagbebenta, ng mga Biblia. Sa ngayon, ang mga Kristiyano doon, ay palihim, na nananampalataya. Voting. Isa pa sa mga batas, ng bansang North Korea, ay ang mandatory, at kinakailangan na ang lahat, ng mga mamamayan, ay magboto, tuwing halalan. Ngunit wala silang choice, o pagpipilian sa pagboto, dahil isang pangalan lamang, ang nakalagay sa ballot papers, yun ay ang pangalan, ni Kim Jong-un. Kahit isang tao kasi, ay walang lakas ng loob, para kumalaban, kay Kim Jong-un, dahil na rin, sa takot. Pero ayon sa mga report, ay may mga pagkakataon, na may kumalaban kay Kim Jong-un, para sa kandidatura. Pero napag-alaman, na palabas lamang pala ito, at di umano, ay binabayaran lamang sila, ni Kim Jong-un, para kunwari, ay lumaban sa kanya. Ang bansang North Korea, ay kilala, bilang Democratic People's Republic of Korea, pero kabaligtaran naman ito, sa mga nangyayari, at tinatamasa, ng mga tao doon. Forced mourning. Sa North Korea, kung may pumanaw man na leader, ay kinakailangan ipakita, ng mga mamamayan dito, ang labis na pag-iyak, at pagluluksa, sa loob, ng 100 days. Sa araw din ng pagluluksa, ay hindi pwede ang patawa-tawa, at makita na walang luhang tumutulo, sa iyong pag-iyak. Dahil kung makita ito ng mga gwardya, o mga tapat na tagapaglingkod, ng gobyerno, ikaw, ay mapaparusahan. Sa panahon din ng pagluluksa, ay bawal ang pagbili, ng mga alak, at pakikinig, ng mga musika. Dahil sa ganitong klaseng pangit na batas, ay napipilitan na lamang, ang mga mamamayan sa North Korea, na gawin ang mga ito, para sa kanilang kaligtasan. Radio. Ang lahat ng mga sambahayan, sa bansang North Korea, ay may access sa mga radio broadcast, o binibigyan ng radio, bilang bahagi ng proyekto, ng kanilang gobyerno. Pero ang kanilang maririnig lamang sa radyo, ay patungkol lang sa mga nangyayari, sa loob, ng kanilang bansa. Pagkagising pa lang sa umaga, ang una nila na dapat gawin, ay buksan ang radyo, at hindi ito pwede patayin, hanggang sa power cut-off. Kailangan pakinggan ng mga mamamayan, ng North Korea, ang tungkol sa mga nagaganap sa gobyerno, at mga propaganda, ng kanilang pamahalaan. Naglalaman rin ang kanilang mga propaganda, kung paano maging mahusay na revolusyonaryo, at maging ang pag-brainwash sa mga tao, na ang kanilang kaaway, ay Amerika. Walang kuryente tuwing gabi. Sa bansang North Korea, ay limitado at iilan lamang, ang may access, sa kuryente. Dito sa Pilipinas, ay parte na, ng ating pang-araw-araw na pamumuhay, ang paggamit ng kuryente, o electricity. Malaking tulong kasi ito, para sa ating trabaho, o pag-aaral, upang makabawas tayo sa oras, at para mabilis matapos, ang ating mga ginagawa. Ngunit sa bansang North Korea, ay gabi-gabi sila nakakaranas ng brownout, dahil sa matinding energy crisis, sa kanilang bansa. Ayon sa 2019, CIA World Factbook, 26% lamang ng populasyon, ng bansang North Korea, ang may access, sa kuryente. Maraming sambahayan, ang nililimitahan sa 2 oras lang na kuryente, kada araw, dahil sa pagbibigay ng priority, ng kanilang gobyerno, sa mga manufacturing plants. Sa katunayan pa, sa hirap ng sitwasyon nila, sa kanilang kuryente, ay illegal din ang paggamit, ng microwave, at kung pwede man, kailangan mong magpaalam ng mabuti, sa kanilang gobyerno. Living in capital. Sa North Korea, ang gobyerno mismo ang magdedesisyon, o mag-a-approve, kung ikaw ay pwede manirahan, sa capital ng kanilang bansa, na Pyongyang. Sa capital city kasi, ay tanging ang mga pinakamayaman, mga pinakasikat, at pinaka-loyal sa gobyerno lang, ang pwede manirahan doon. Lahat ng mga taong nakatira, sa capital city, ay malapit kay Kim Jong-un, dahil sa kanilang pera, at impluwensya. Kaya naman ang mga ordinaryong mamamayan, ng North Korea, na gusto manirahan sa Pyongyang, ay kinakailangan magpaalam ng mabuti, sa kanilang gobyerno. Giving birth.
Kapag manganganak ang isang babaeng North Korean, ay kinakailangan niya manganak mag-isa, na hindi kasama ang sinuman, sa kanyang pamilya, maliban sa doktor, at mga nurse. Ayon sa mga balita, gumagamit ang ospital ng kakaibang sistema, ng mga video call booth, para makausap ng pamilya, ang isang babae, na nanganak. Pinaghihigpitan kasi, ang mga miyembro ng pamilya, na personal na makipag-ugnayan, sa bagong nanganak, o sa ina, sa loob ng 5 araw. Pinaniniwalaan kasi nila na nakakatulong ito upang maiwasan ang mga impeksyon ng bagong panganak. Kaya naman walang sino man sa pamilya o ang asawa nito ang pwedeng makalapit sa bagong panganak na babae dahil ang isang ina ay karaniwang nananatili muna sa loob ng 10 araw sa ospital pagkatapos nito manganak. Kung triplets naman ang anak, 2 sa mga ito ay kukunin ng gobyerno, at pag umabot na sa 4 na taong gulang, ay isasauli na ito sa magulang. Dahil dito, ay kilala ang bansang North Korea sa pagkakaroon ng mababang birth rate. Pagmamay-ari ng sasakyan. Sa bansang North Korea, ay hindi ka maaaring magkaroon ng sariling sasakyan. Ang kanilang gobyerno kasi, ang nagmamay-ari ng lahat ng sasakyan, at kinokontrol lang nila ang pamamahagi nito. Maaari ka lang mag-rent ng sasakyan mula sa kanilang gobyerno, ngunit hindi posible ang pagmamay-ari ng sariling sasakyan, at lahat ng sasakyan ay dapat nakarehistro sa kanilang gobyerno. Ang maaari lamang magkaroon ng sasakyan sa bansang North Korea ay ang mga sikat, mayayaman, at ang mga may matataas na katungkulan sa kanilang gobyerno. Ayon pa sa mga report, ay nasa 1 hanggang 10 sa 1,000 katao lang ang pwede magkaroon ng sariling sasakyan doon. Forced Military Service. Maraming bansa sa mundo kung saan kailangan mo magsilbi sa military ng iyong bansa, lalo na ang mga kalalakihan. Subalit may pagkakaiba sa compulsory military service ng bansang North Korea. Sa kanila kasi, ay hindi lang mga lalaki ang kailangan mag-enlist sa army, kundi pati na rin ang mga babae. Kailangan magsilbi ng mga babae na may edad 17 to 20 years old sa military ng North Korea. Pero mas mababa lamang ang kanilang required service time ng mga babae dahil kailangan lang nila magsilbi sa loob ng 7 years. Para naman sa mga lalaki, ay 10 years ang kailangan na pagseserbisyo para sa kanilang bansa. Ginawa ito ng North Korean government upang mas mapadami pa ang kanilang sandatahang lakas. Opinion. Kung may opinion ka, o pagpuna sa gobyerno, at sa mga pinuno nito, at ito ay kontra sa kanilang pamamahala, ikaw ay maaaring maaresto, at ipapadala ka sa isang re-education camps. Sa loob ng camps, ikaw ay kanilang ebe-brainwash, tatakutan, at papahirapan, hanggang sa mawala na ang sarili mong pananaw, o opinyon, na hindi maganda sa paningin ng North Korean government. Dahil na rin dito, kaya ang karapatang pantao ng bansang North Korea ay madalas na itinuturing na pinakamasama sa mundo at kinokondem ito ng buong mundo. Profession. Basically, ang mga tao sa bansang North Korea ay walang kalayaang pumili ng kanilang trabaho o propesyon. Kapag naatasan ka ng trabaho mula sa gobyerno, ito ang iyong panghabang buhay na trabaho. Ang gobyerno kasi ang siyang magpapasya kung anong propesyon ang nararapat para sa iyo batay sa pangangailangan ng bansa. Ang sino man ang hindi sumunod ay ilalagay ng gobyerno sa concentration camp para sa forced labor. Bawal matulog sa harap ng supreme leader. Sa bansang North Korea ay maituturing na disloyalty ang ginawa mo kapag hindi ka sumang-ayon kay Kim Jong-un kapag may mga meetings o pagpupulong. Kapag lumabag ka dito, ang maaaring maging parusa sa'yo ay death penalty. Halimbawa na nga lang, ay ang kay Hyun Yong-chol, na isang North Korean defense minister. Nawalan kasi ito ng malay sa harap mismo ni Kim Jong-un noong 2015 na nagresulta sa pagpaslang sa kanya sa pamamagitan ng anti-aircraft fire sa harap pa mismo ng 100 katao.
Legal drugs. Ayon sa mga report, ang pagkonsumo ng marijuana ay pwede at legal sa bansang North Korea. Maging ang pangangalakal nga daw nito ay walang kaakibat na parusa, hindi katulad sa ibang bansa na mahigpit na ipinagbabawal ang paggamit at pagbebenta ng mga drugs at marijuana. Leaving the country. Illegal para sa mga North Korean na umalis sa kanilang bansa nang walang pahintulot ng kanilang gobyerno. Ang mga North Korean na nagtatangkang umalis sa bansa ng ilegal at nahuhuli ay maaaring maharap sa matinding parusa, kabilang ang torture, sapilitang pagtatrabaho, at habang buhay na pagkakakulong sa isang political prison camp. Pero kung sakaling aalis man sa legal na proseso, ang isang North Korean citizen ay kailangan nito ng exit stamps para makalabas ng kanilang bansa. Kung babalik na ito, ay kailangan nito na makausap o ma-interview ng mga North Korean officials bago muling makapasok sa North Korea. Bago tayo magtapos ay i-like mo na ang ating video, mag-subscribe, pindutin mo na rin syempre yung notification bell, at piliin mo yung all, para palagi ka updated sa ating mga latest videos. Ilan lamang ito sa mga kakaibang batas ng bansang North Korea. Ang bawat bansa ay may kanya-kanyang batas na dapat sundin at respetuhin. Ikaw, anong masasabi mo sa mga kakaibang batas na ito ng bansang North Korea? Comment mo sa baba ng ating video yung sagot o masasabi mo para malaman din namin. See you on our next videos.